Sabi ko, bakit sa Saudi ka pa babalik? Ay, yung amo ko nandun. Pinababalik naman ako. Bumalik. Hanggang hindi pa naman daw sila, hindi pa naman niya nakikita yung hinihintay niya. Sabi ko, wag ka nang, pag na yan, ipaanal mo na lang, makakatagpo ka pa ng higit doon. Sinir ko ng sinir yung salita ng Lord. Nakarecover na siya ngayon. Ang tingin naman niya ngayon sa lalaki ay ganun na lang. Sabi ko, mali yun. Ang kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. Totoo yun. Ang kasalanan ng isang tao, hindi mo dapat ibagsak doon. Eh, paano ka pa iibig uli kung sabi ko. Kung matagpuan mo yung magpatawad, makakatagpo ka pa ng higit doon. Kasi kung walang pagpapatawad, di ka rin pagpapalain ng Lord. Dahil binaran mo na yung daluyan ng pagpapala. Maliit lang na mistake mo sa loob, sa puso mo, hindi na dadaloy ang pagpapala. Tandaan ninyo yan. Unless na-open ka sa Panginoon. I-open mo sa Panginoon, Lord, ganito ako, alisin mo yan. Kasi kung hindi mo pa alis yan sa Panginoon, sino? Hindi mo pa alis. At sabihin mo rin sa sarili mo, pinatatawad mo na yung sarili mo. Kasi kung hindi mo patawarin yung sarili mo, kailangan patawarin mo yung sarili mo, tapos palinis ka lagi sa Panginoon, turuan kang magpatawad. Kung walang pagpatawad, di ka makaka-overcome. Tandaan niyo yung mga kapatid. Hanggang hindi ka nagpapatawad, nakapatayan yan, di ka pagpapalain. Subukan mo magpatawad, wala na lahat yan. Transparency na sinasabi. Andiyan ang pagpapala, umaapaw. To understand why you should read the Bible. Psalms 119. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. God's word is true and wonderful. Stay true to God and His word, no matter how bad the word become. Obedience to God's law is the only way to achieve real happiness. Ito yung Psalms na matatagpuan mo lahat ng alphabet ng Hebrew. Lahat ng kumanya nandun din sa Hebrew. To give praise to God. Psalms 145. Gusto mong magbigay ng papuri sa Panginoon kung ano yung natanggap mong pagpapala ngayon. This one. I will extol you, my Lord, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. At the time will come when all people will join together in recognizing and worshiping God, because God is full of love. He satisfies all who trust in Him. To know that God is in control. This is key verse. Psalms 146. Alam ninyo na ang Diyos ang nagko-control sa atin. Ibigay mo yung i-memorize ninyo ito. In spite ng everyday nating lagi nyo sabihin, Lord, i-control mo, ikaw ang may control ng buhay ko. In spite na lahat ng bagay, ito, word na ito, key verse ng Psalms. Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul. Her from man is temporal and unstable, but her from God is lasting and complete.
I-share ko ito yung temporaryng nararanasan ko dahil sa panalangin ito na lagi ko sinasabi na siya nag-control sa akin. Last time, nung nakaraang buwan, iniisip ko na na bumili na ng isang material na gusto kong ipadala sa Pilipinas. Alam po niyo, nung bibilhin ko na at magbabayad na ako, nakita ko yung diferensya nung bibilhin namin. Something wrong. Kung nagmahir-mahir pala ako dahil mas mura siya kaysa doon sa kabilang tindahan, nabili ko yung may sira kaysa doon sa kabila na mas mura pero mas matibay pa. Mas mura, mas matibay. Pero ito, may sira. Mas mahal, may sira pa. Pero kung hindi ka nagpapakontrol sa Panginoon, ang dali mong umaksyon. Minsan sa paglakad natin sa Panginoon, parang minsan mahir-mahir pa tayo. O mag-desisyon tayo, mahir-mahir din. Ibigay ninyo yung right to ngayon. Umupo muna kayo kahit 5 minutes. Kasi, hindi nyo alam yung situation. Katulad yan, yung isang kapitbahay ko. Sabi ko sa kanya, halika muna, mag-usap muna tayo kasi may tatanong ako sa iyo. Ay, apurado siya. Sabi ko, sandali lang. Naku, paglabas niya ganyan. Immigration. Kung hindi ko siya pinigil, nakuha siya. Hindi pa man lang siya nanalangin ng Sabi ko, napasalamat ka ba? Oo. Anong sinabi mo? Salamat po. Ganun lang. Ganun lang ba yun? Ang pasasalamat, nagpasalamat ka sa Panginoon. Umupo ka. Amen. Talagang namnamin mo kung bakit ka niligtas ng Panginoon. O paano ka po tinanggap ng pagpapala. Hindi yung salamat po. Ganun lang. Hindi ganun. Namnamin mo yung pagpapasala ng mo sa Panginoon. Kasi kung mahir-mahir lang, ayaw ko ng mahir-mahir na pagpapasalamat. Ibigay mo yung dabis. Amen. To please God. Psalms 115. Kay mag-alala, malapit na tayo matapos. Paano nyo i-please ang Panginoon? Psalms 15. 59. Lord, how me abide in your tabernacle, how me dwell in your holy hill. Godliness for living blameless life. Paano mamuhay na ang Diyos ang nag-guide at blameless? Kabanalan. Simple lang po. Ibigay mo yung buong puso mo sa Panginoon. Pasakop ka, sumamba ka. Gawin mo yung right para sa Kanya. Alam po nyo, magre-reflect yung liwanag, yung glory ng Panginoon sa inyo. Hindi na kayo magsasalita. Iba na magsasalita sa inyo. Nakikita po yun, transparency. Kapag tapat kang naglilingkod sa Panginoon, nakikita ng glory ng Panginoon sa iyo. Hindi ka na magsasalita. Mahirap gawin, pero walang imposible sa Panginoon. The more na sinasubmit mo yung